lahat para sa ating panalangin. Katrina, can you lead the prayer? Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang araw mga bata. Magandang araw po, Guro. Kamusta kayo mga bata? Mabuti po, Guro. Ikinagagalak kong malaman na mabuti ang inyong kalagayan. Bago kayo magsiupo, pakitulog muna ng basura sa ilalim ng inyong upuan at kung kayo'y tapos na at maaari na kayo magpupo. Tapos na po, Guro. Salamat mga bata. Maaari ko bang malaman kung mayroong lumiban sa klase? Opo, wala na, Guro. Magaling. Kinagagalak kong malaman na lahat kayo ay narito. So, bago tayo magsimula, narito ang ating alituntunin sa pag-aaralan. Mga bata, pakibasa. Sa pagpasok na sa klase, ang mga mag-aaral ay inaasahan magpakita ng respeto sa guro at kapwa mag-aaral. Makinig at sumunod sa mga instruction. Magpakita ng magandang asal at disiplina. Huwag mag-ingay o gumawa ng kaguluhan. Naintindihan ba ang lahat, mga bata? Opo, Guro. Mabuti kung ganon. At bago ang lahat, magbalik-aral muna tayo. So, ano nga ang pinalakay natin kahapon, Kati Joy? Ang pinalakay natin kahapon ay tungkol sa pagkilala sa Diyos. Magaling. Bigyan natin si Kati Joy ng 5 palakpak. At ngayon, meron akong mga katanungan, mga bata. Naranasan mo na ba tuksuhin kung anong ng kapwa mo mag-aaral? Katrina? Opo, Guro. At kung ikaw naman ay palaging tinutukso ng iyong mga kalaro o kaklase, madali ka bang mainis, Benny? Opo, Guro. At sa ating tatalakayin ay patungkol sa pagtitimpi sa pinapahalagahang ugali. Pero bago tayo tumungo ay narito ang ating layunin. Mga bata, pakibasa. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang makapagnilay sa katotohanan ng pagiging mapagtimpid, maipamalas ang pagnawa sa kalagahan ng pagtitimpid at ang isagawa ng pagpanuring pag-iisip ang aktibidad. Maraming salamat mga bata. So ano nga ba ang pagtitimpi, mga bata? So ang pagtitimpi, ang salitang mapagtimpi ay kadalasang nag-uugnay sa sarili o emosyon ng individual sa pagkakaroon ng tinatawag na self-control. Naintindihan ba? Opo, Guro. At ang mga katumbas na salita o kasing kahulugan ng pagtitimpi ay ang mga sumusunod. Ang una ay ang pagkontrol. Pangalawa, pagpipigil. At pangatlo, pagpapahaba ng pasensya. At pang-apat naman ay pagpapanakag sa kalooban. Naintindihan ba mga bata? Opo, Guro. At ngayon, magkakaroon tayo ng masusing pagsusuri sa mga gawain tinalakay natin ito. At meron ako dito kwento, mga bata. Ang pamagat ng kwento ito ay Sally, Batang Mapagtimpi. Basahin. Sali batang mapagtimpi. Buwan ng Agosto, ang mga mag-aaral ay naghahanda ng isang palatuntunan upang ipakita kung paano may pagmamalaki ang sarili. Isang umaga, iginagin na ni Pinipili Cross sa kanyang mga mag-aaral upang mag-aarusas ang tungkol sa kaganaking dula-dulahan. Mga bata, magkakaroon tayo ng palatuntunan tungkol sa pagpapalaga sa sarili. Tayo ay magpapakita
magsalita sa klase mula sa bandang likuran. Man, huwag po ninyong piliin si Sally. Hindi po siya sanay magsalita ng Pilipino. Sabay-sabay na nagsalita ang mga bata. Endesera, gustong-gusto ng magalit ni Sally. Magbitim ng masasakit na salita, ngunit naalala niya ang palaging tagubilin ng kanyang ama. Huwag kang mainis o magalit kapag ikaw ay pinupukso. Magtimpi ka sa iyong sarili para wala kang kaaway. Kaya nakapag-isip-isip si Sally na dapat niyang gawin ang tamang bili ng kanyang mga magulang. Hindi nakatiis si Binibining Cruz, pinangaralan niya ang mga mag-aaral. Sinabi niya na dapat panyarisan si Sally sapagkat siya ang naging mapagtimpi. Hindi siya nagalit o nainis sa tuksohin ng kanyang mag-aaral. Ang pagtitimpi ay isang mabuting katangian ng individual, kung saan kaya niyang magawa ng anumang bagay, batid sa emosyon na maaaring makasira ng kanyang libigan sa kapwa. Naintindihan ba ninyo ang kwento natin, mga bata? Opo! At ngayon, meron ako dito mga katanungan tungkol sa kwento. Sino ang bata na naging kakulan sa bukso o kwento? Katrina? Si Sally po, teacher. Magaling. Si Sally ang tangkulan sa kwento. At pangalawang katanungan naman, paano tinanggap ni Sally ang pangyayari at bakit? Yes, Kati Joy? Tinanggap niya ito sa pamamagitan ng pagtitimpi. Naintindihan ba? Opo, Guro. At ano ang pinangaral ni Binibining Cruz sa kanyang mga mag-aaral? Pwede May. Ang pinangaral ni Binibining Cruz sa kanyang mag-aaral na dapat magtimpi kung ikaw ay pinupukso. At paano mo may papakita ang iyong pagtitimpi sa sitwasyon na ito? Inaasar ka ng iyong mga kaklase. Dahil nakita nilang ang ulam mo ay gulay. Gulay lamang. Ano ang dapat mong gawin, Katrina? Para po sa akin, huwag silang pansin. Kasi, at isipin na lang na mas masustansya ang gulay kaysa sa ibang ulam. Magaling, Katrina. At sa parehas na tanong, Kati, paano may papakita ng iyong pagtitimpi sa sitwasyon ito? Inaasar ka ng inyong mga kaklase dahil nakita nilang ulam mo ay gulay lamang. Ano ang gagawin mo? Magaling. At ikaw naman, Penny May. Sa parehas din katanungan, ano ang inyong gagawin? Kung inaasar ka ng inyong mga kaklase na gulay lamang ang iyong ulam. Bibigyan ko po sila, Guro. Magaling. At ngayon, batid kung alam nyo na ang ating tinalakay ngayon, ay magkakaroon tayo ng pagtataya. Kumuha ng kalahating papel at sagutan ito. Pakibasa muna lang kami kung mga bata. Isulat ng piso ang gawain ay nagpapakita ng pagtitimpi. At H kung ang gawain ay hindi nagpapakita ng pagtitimpi. Ibigyan mo lamang kayo ng 5 minuto para sagutan. Tapos na to, Guro. At ngayon, bago tayo magtapos, ay narito ang inyong takdang aralin. Isulat ito sa inyong kwaderno. Pakibasa ng panunto mga bata. Ipasagawa ng sa gawa